Abraham ayon sa pangako. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan na mula sa Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sasagutin natin ang katanungan ng isang Muslim kung paano ba lilinisin ang ating kasalanan ngayon. Panoorin natin ang kanyang katanungan, mga kapatid. Meron ako napanood na video. Medyo maganda ito na ikwento sa inyo at magandang katanungan na rin sa mga kababayan nating mga Kristiyano, lalo na yung mga leader nila. Merong isang nag-lectures na non-Muslim preachers. So, ang sinabi niya, lagi niya pinaparating sa mga tao na si Jesus ay bumaba sa mundong ito para iligtas ang ating mga kaluluwa, tubusin ang ating mga kasalanan. So after ng lecture niya, may nagtanong. Sabi, open question di ba? Sabi nung nagtanong, di ba sabi niyo po before na tinubos ni Jesus ang kasalanan ng mga tao, kaya siya nagpakamatay o kaya siya namatay. So ang tanong ko po, sabi nung nagtanong, ay sa panahon natin ngayon, sa South America, North America, Philippines, or saan mang parte ng lugar ngayon ay merong rapes, drugs, halos murders, maraming mga nagagawang kasalanan ng mga tao, almost Christians. So ang tanong, yung nagagawang kasalanan ng mga tao ngayon ay kasama ba sa tinubos na Jesus? O may kailangan pang dumating uli na panibagong Jesus para tubusin yung kasalanan nila? So ito po yung tanong sa inyo na mga preacher, na mga non-Muslim. Ang nilinawanagin ko lang yung tanong, kinukwento ko lang naman. So, ito, may tanong ko na rin sa inyo. So, kung tinubos na Jesus ang mga kasalanan ng mga tao, with due respect, so wala nang kasalanan yung mga tao, paano ngayon yung nagagawa ng kasalanan ng mga tao ngayon? Paano yung kasalanan na nagagawa ng mga tao ngayon? Ito ba ay kasama sa tinubos na Jesus? O kailangan na namang bumaba daw ni Jesus para tubusin ang kasalanan uli ng mga tao at magpakamatay? So, pakisagot po yan para maganda po. Ayan. Paano ba lilinisin ang ating mga kasalanan ngayon, mga kapatid? Lilinisin ang ating kasalanan ngayon sa pamamagitan ng bautismo. Hindi na kailangan bumaba ang ating Panginoong Hesus at magpakamatay uli upang linisin tayo sa ating mga kasalanan ngayon, kundi lilinisin tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng bautismo. Bautismo. Basahin natin, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid, sa talata ng Gawa 22 verse 16. Ganito ating mababasa. At ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ayan, maliwanag na sa pamamagitan ng bautismo at pagtawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya hindi na kailangan pa na bumaba ang ating Panginoong Hesus at magpakamatay upang mapatawad ang ating mga kasalanan, kundi sa pamamagitan lamang ng bautismo at pagtawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng bautismo? Basahin natin ang paliwanag ng ating apostol na si Apostol Pablo tungkol sa bautismo. Basahin natin, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid, sa talata ng Roma 6:4 hanggang 7. Ganito ang ating mababasa.
Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Ano daw? Tayo daw ay namatay na at nailibing na kasama ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng bautismo. Ibig sabihin, ang bautismo pala ay simbolo ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Tuloy natin. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ayan, maliwanag na ang bautismo pala ay simbolo ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung tayo ay bautismuhan, ay nakiisa tayo sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. At ang kamatayan ay katubusan ng kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay namatay na sa kasalanan. So, yun ang bautismo. Kaya pala ang bautismo ay paraan ng paglilinis ng ating kasalanan. Ayan. Paano naman kung pagkatapos niyang mabautismuhan ay nagkasala uli siya? Ano ba ang gagawin upang malinis uli ang kanyang kasalanan? Kailangan pa bang bautismuhan siya uli upang malinis uli ang kanyang kasalanan? Ang sagot ay hindi. Gaya ng sinabi ng kasulatan na minsan lang itinakda sa tao ang kamatayan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Basahin natin mga kapatid. Basahin natin mga kapatid sa talata ng Hebreo 9:27 hanggang 28. Ganito ang ating mababasa. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Ayan, maliwanag sa talata na kung paano ang tao ay minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom ay gayon din si Kristo. Inihandog ng minsan para sa kasalanan ng mga tao. Basahin natin mga kapatid sa talata ng Efeso 4 verse 5. Ganito ang ating mababasa. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Ayan, maliwanag
na isang bisis lang ang bautismo. Hindi na kailangan ulit-ulitin pa ang bautismo, kundi isang bisis lang. Paano naman kung magkakasala uli? Paano mapatawad ang kanyang mga kasalanan? At kung isang bisis lang naman pala gagawin dapat ang bautismo, paano naman tayo mapatawad sa ating mga kasalanan ngayon? Di ba? Yan ang katanungan. Ang sagot naman ay manalangin ka. Manalangin ka sa Diyos. Ipahayag mo sa Kanya ang iyong kasalanan upang mapatawad ang iyong kasalanan. Basahin natin ang pahayag ni Apostol Juan, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid, sa talata ng unang Juan 1 verse 9. Ganito ang ating mababasa. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yan. Hindi na kailangan na bautismuhan ka ng paulit-ulit upang linisin ka sa iyong mga kasalanan, kundi manalangin ka na lang at ipahayag mo ang iyong kasalanan upang mapatawad. Dahil alam naman natin na ang Diyos ay maawain, kaya patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Yan lang, mga kapatid, at maraming salamat.